Sinasabi nyo, Mayor, paki-flash nga ulit, walang barangay na nakakasakop dyan? Walang punong barangay na Walang punong barangay po na nakakasakop dyan. dyan sa lugar na yan? Opo, Mr. Chair, wala po. Parang kakaiba yan. Parang ngayon lang ako nakakita sa buong Pilipinas na may lugar na walang barangay jurisdiction. Hindi po kami nakapasok sa loob, So Mr. walang Chair. checking na nangyari. Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade. In reality, walang checking na nangyari. Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Thank you, Madam Chair. So, pakita lang namin yan. 2019, ganyan po yung itsura niyan. And then, March of 2019, December of 2019, may mga nakatayo na, nagko-construct. And then February of 2020, hindi pa ito nag-ECQ, pero halos matatapos na. And then the next nakuha namin time lapse is October of 2021. Tapos na pati yung phase 3. So in other words, patapos na. So in other words, from February of 2020, nag-March kasi yung lockdown eh. March yung lockdown. Tapos on and off tayo, kung matatandaan nyo, on and off tayo. 2021, nasa ECQ pa rin, limited ang construction. But in this particular case, nakita rin namin na even during the pandemic, tuloy-tuloy yung construction nila. Actually, the same rin yan nakita namin sa Bamban. We showed you the time lapse. So, in other words, Mayor, alam niyo ba na nagko-construct sila during the pandemic time o pinayagan niyo sila mag-construct during the pandemic time? During pandemic po, dahil napaka-busy natin lahat sa pagse-serve po sa ating mga kababayan, affected. Lahat naman po tayo affected by the pandemic. Honestly, hindi na po kami nakakapunta. Ang location po, ang geographic location po ng Pulumaba, hindi ka talaga dadaan ng Porac. Angeles po ang magiging daan mo, Mr. Chair. Kaya kung di mo pagsasadya ng Angeles, hindi ka talaga makakapunta sa area. Wala pong daan yan from Porac going to that area. And up to now, ganun po ang sitwasyon dyan po. Pero siyempre humihingi sila sa inyo ng permit, lalo na yung barangay siguro. Kung sinasabi niyo hindi niyo namalayan, sigurado ako yung barangay mamamalayan yan. Dahil barangay captain yun eh. Ang barangay po kasi ng Pulumaba is a dissolved barangay. Wala pong nakakasakop na barangay dyan. Dissolved barangay. Wala pong nakakasakop na barangay dyan. Kaya talagang ibang klase po talaga ang Pogo po sa Pulumaba. Wala siyang barangay. Ang entry-exit niya po sa Angeles. Wala kaming entry-exit sa Porac. Kaya ang totoo, yung mga kababayan ko, hindi man sila aware dyan. Kaya yung construction po nung pandemic, talagang naitago rin po sa amin, Mr. Chair. Sinasabi niyo, Mayor, paki-flash nga ulit, walang barangay na nakakasakop dyan? Walang punong barangay na Walang punong barangay po na nakakasakop dyan. dyan sa lugar na yan? Opo, Mr. Chair, wala po. Parang kakaiba yan. Parang ngayon lang ako nakakita sa buong Pilipinas na may lugar na walang barangay jurisdiction. Opo. Actually, yung income din nila sa province, naka-hold dahil wala po silang mabigyan ng share. Wala doon sa quarry po. May quarry po kasi dyan sa Pulumaba. Naka-hold yung quarry shares nila dahil hindi nila alam din kung kanino barangay nila po ibibigay. Extraordinary po ang situation dyan dahil Porac nga po siya, we admit, it's on our territorial jurisdiction, pero yung geographic location po niya, kakaiba talaga dahil pagsasadyain mo po siya, ang entry-exit mo, Angeles, walang entry-exit po ng Porac. Pero more Mr. so, Chair. akong tatanungin, Mayor, more so na dapat tayo maging mas alerto at alisto dyan sa area dahil wala ka ng kapitan, hindi mo pa makita, nabigyan ng building permit,
Diba? Parang kung akong tatanungin, dapat mas mapagmasid tayo diyan sa area 'yan. Mas alerto tayo sa mga nangyayari diyan. Ay, opinion ko 'yon dahil alam naman natin na meron tayong in-issue na business permit, meron tayong in-issue na building permit. Alam natin na 47 buildings ang itatayo. At alam rin natin na naka-ECQ at may pandemya pa at that time. So, parang mahirap tanggapin na biglang parang kabuti na lang siya na lumabas dyan na walang nakakaalam. No? So, that's my opinion and analysis of kung anong nangyari. At babalikan ko lang kanina, no? Meron kayong, nasabi nyo kanina na meron kayong inspection noong August 22, 2003. Tama po ba, Mayor? Opo, Your Honor. And May 3, 2024? Yes po. Oo. And then, ano nangyari ho nung August 22, 2023? Noong August 2023, wala naman pong nakitang any criminal activities doon po. Same with May 3, 2024. Ano nyo na itong may... Meron kayong in-issue na office order, no? And, Tama po. Na para mo mag-inspect, ito yung August 22, 2023. And joint inspection team of all barangays. Tama po ba? Tama po. Kasi isang page lang to, no? So, meron kayong composite team na pumunta doon? Yes po, noong August 2023, kasama po yung team namin sa munisipyo, composing of the mayor's office, the engineering, the MENRO, at kasama rin po ang PNP ng PORAC. So may kasamang PNP doon? Kasama po, nandyan po sa picture Okay. namin. And anong objective nitong inspection team? Bakit kayo nag-issue ng ganito? Upon the request po ng PNP chief para masamahan po sila sa area. I believe bago yata yung COP namin doon para makita niya yung area, considering po talaga na ang area ng Pogo Hub ay entry-exit nga, sabi ko nga po, sa Angilesia. Hindi talaga sa PORAC. Pero nakasulat dito, you are hereby ordered to immediately conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 Outsourcing Incorporated located in Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac. So may target kayo. Gusto nyong i-inspect itong Lucky South 99. The PNP is requesting assistance to conduct an inspection of the said establishment and so on. So meron kayong target na i-inspect. Tama? Itong Lucky South 99. Opo, yes, Your Honor. Okay. At meron kayong pulis na kasama. Meron po. Okay. And anong naging resulta nitong inspection? With limited access po, so far wala naman pong nakitang any criminal acts or any violence doon sa area. Parang business as usual lang po. Diba, narinig ko doon sa provincial government hearing na hindi kayo pinapasok hanggang sa labas lang kayo? Itong inspection team? I-correct ko lang po yung hindi pinapasok. Pinapasok po kami hanggang doon lang sa guardhouse. Pero doon hanggang sa security office lang. Kaya hindi po sa buong area po. Okay. And by the tone of this, parang meron na kayo, and may kasama kayong police, parang meron na kayong objective na peace and order ang inyong dapat maatupag dito eh. Yes, Tama? Your Honor. To check na rin po
kung ano ang nangyayari po sa loob ng Pogo Hub. Pero hindi kayo nakapasok sa loob. Hindi po kami nakapasok sa loob, So Mr. walang Chair. checking na nangyari. Ah, Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari. ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Siguro po, akala po namin nangyayari talaga na that's a private property na Parang ang tono, may objective kayo. No? I-inspectionin ho namin ang Lucky South 99. Sinama nyo yung police. No? yes. Pero ang inspection hanggang labas lang. Walang Sen. tunay na Sherwin? inspection. Yeah. Pwede pong magdugtong sa tanong. Mayor, kasama niyo po ba sa inspection na to si dating Chief of Police Colonel Guardaya? Kasama ho namin noong August 25, 2023. Your Honor. By any chance po yung inspection sa August 2023 na kasama si Colonel Guardaya ay siya po yung humiling nito sa inyo na inyong gawin? Yes, Your Honor. Ano po yung mga dahilan niya? Ba't siya humingi sa inyo bilang mayor na inspection ninyo yung Lucky South 99? Honestly, alam ko po noon dahil bago-bago lang siya to inspect siguro yung area of responsibility niya. Nakasama po yan. Kaya she requested the inspection. So parang just to establish a baseline or wala ba siyang concerns at or maaring natanggap na mga ulat na dapat ninyong i-check as a composite team? Kung hindi po ako nagkakamali, kasama rin yan doon sa yun nga po, 'di ba, may mga na-dump na mga kaya siguro nag-ocular na rin doon. Nauna na po yung dumping nung Yeah. siyang na tao. Talaga pong hindi lamang siguro para ma-familiarize sila Yes. dun sa area, pero talagang magre-raise ng concern po yung ganyang klaseng karahasan. Opo, kung di ako nagkakamali. At Mayor, kahit pagkatapos nung may siyam na na-dump na tao, tas humiling si Colonel Guardaya na inspection ninyo yung Lucky South 99, kahit kanina sabi ni Colonel Guardaya, hindi naman taga Lucky South 99 yung siyam, pero pambihirang klaseng karahasan yun eh. Kahit ganun po yung naunang nangyari, hindi po nag-insist yung composite team nyo na papasukin kayo. Kahit pa po private property yun. Kung may issue po ng ganyang klaseng karahasan, may may mandato ang local government unit at ang local chief executive na makalampas sa security office. Opo, limited access lang po ang ibinigay sa aming team, Your Honor. Yun na nga po, Mayor, yung parang hindi acceptable na nilimitahan nila kayo, considering kayo po yung local chief executive. Opo, I believe pag mag-aalugog na po siguro, search warrant na po siguro ang kailangan nun. Salamat, Sorry. Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. Nakita ko kasi intention nitong composite team. Meron kayong BPLO, may zoning officer, may sanidad, may mayor's office representative, at may PNP. Actually, ginagawa ho talaga yan ng mga LGUs. Kahit ako, ginagawa ko ho yan nung mayor ako. Dahil ang police, by its own, hindi pwedeng pumasok. Kakasuhan ho talaga sila. Pero ang pwede lang makapasok is LGU. Dahil marami silang powers. Meron kang sanidad, meron kang zoning officer. Kaya ang nakita ko dito, ang intention, para makapasok sila sa loob. Kasama yung police. Yes, Your Honor, pero talagang limited access lang po ang ibinigay Correct. nila. Ang pinagtataka namin ni Senator Risa is bakit hindi nyo in-insist? Andiyan yung intention eh. Bakit hindi nyo ho in-insist? Opo, Dahil meron na kayong, parang sa tono ho nito, may target tayo, Lucky South 99. May PNP tayo kasama.
composite tee para makapasok hanggang loob. Nandyan na ho lahat. Bakit ho tayo biglang parang hindi ho natin tinuloy yun? Oo, kung nag-insist po yung team, baka kami naman po ang kasuhan. Meron bang nung umatras na ho itong team na ito, I'm sure rineport ho sa inyo, tama po ba? Yes, Your Honor. Anong ginawa niyong pagkasunod? Dahil wala naman pong report na any criminality na nakita doon, kaya wala naman po kaming wala naman na-report sila na any violence nga. Pero may kasama kayong PNP eh. 'Di ba ho, kung ang intention niyo hindi ho peace and order, hindi ho kayo magpapadala ng PNP. 'Di ba, may intention kayong meron ho kayong objective eh. No? Kaya may PNP ho kasama. 'Di ba? Opo, kasi sila po yung nag-request nung pagpunta po doon. Kaya kasama namin sila. Meron ba ho kayong pagtapos ho niyan, meron ba ho kayong report, let's say, sa police na hindi ho kayo pinapasok, hanggang labas lang ho kayo? Wala, kasi para sa akin, walang inspection na nangyari. Ang nakasulat ho dito, conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 outsourcing. Di ba ho, pag nasa labas lang, you don't conduct an inspection. Let alone, you don't see the operation. Yun po ang nangyari talaga na hindi kami pinapasok. Kaya wala po kami sigurong na-report dahil wala naman nakita na crime, Your Honor. And wala talaga makikita na crime kung nasa labas, di ba, Mayor? Kung nasa labas ka ho, hindi niyo talaga makikita yung crime. Yun lang ang nakikita ko ho dito. Walang inspection ho totoong nangyari. At ang tinatanong ko naman ngayon, alam niyo ho, narinig ko rin sa mga doon sa provincial government, pinanood ko ho to in 2 hearing. Sinabi niyo na hindi kayo pinapasok kasi baka makasuhan kayo ng trespassing, etc. Ang in-insist niyo, hindi ho kayo pinapasok. Ang tanong ko ngayon, nung hindi kayo pinapasok, meron ba kayong ginawang mga action para malaman ho to ng otoridad na hindi kayo pinapasok? So far po, dahil wala naman kaming nakitang with limited access din po, wala naman din po kaming may re-report, Mr. Chairman. Limited access nga because hindi kayo pinapasok. But did you make any subsequent action? Let's say, nag-report ho kayo sa provincial government na hindi ho kami pinapasok. Nag-report ho kayo sa provincial director na hindi ho kayo pinapasok. Dinocument niyo ho ba yung hindi pagpasok? At gumawa ba kayo may mga action ba kayong ginawa na para makamit niyo yung objective niyo of inspection? May joint inspection report po kami na sinubmit sa inyo po. Nag-report ba, sabi nga na Chair, nag-report ba kayo sa PAGCOR na merong hindi kami pinapapasok? Kasi ang punto ho natin, inspection ho to eh. Ang punto ko kasi, kung noong August 22, 2023, nagawa nyo yung inspection at naniniwala ako na andun na ho yung mga kriminal na yon. Dahil sa lawak ho nito at nakita ko hindi ito masiset up in 1 month or 2 months eh. Taon na ho sila nag-ooperate doon. At kung nagawa itong inspection, doon pa lang, mahihinto na natin itong problemang ito. So, ang tanong ko ho, bakit ho tayo huminto nung hindi na tayo pinapasok? Bakit tumigil na ho tayo doon? Yun ang nakadedetect ko ho dito sa mga dokumento eh. Opo, Senador. At doon sa testimonial nyo, doon, again, no, pinanood ko ho yun. Narinig ko ho, sinabi nyo na hindi kami pinapasok dahil baka ma-demanda ho kami. Yes, sir. Yes, Your Honor. So alam pero nyo hindi kayo... nandyan po sa joint inspection report namin yung nakita ng dun sa limited access po namin. Opo. Kasama naman po namin ang police
May palagay ko meron din silang actual report to report to the IRAPs. No, pero napakababaw po yung discovery nila. The team found that the wastewater overflowing along the road due to the absence of drainage canals outside of the premises connecting to the water outfall. So ito lang ho yung kanyang na-report. Sana ho nakita niya na merong human trafficking, meron hong mga, sabi nga ni Yusek Gilbert, nakakalat ho doon yung torture equipment. No? Sana nakita ho natin yung prostitution. Ang nakita ho nila, walang outfall. Dahil nasa labas lang ho sila. Yeah. Maybe kailangan din namin ng search warrant po Hindi niyo ho para makapasok. Hindi niyo ho kailangan ng Mr. search Chair. warrant. Tsaka ho, yung sinasabi niyo kung bakit yung PAOK kailangan ng search warrant, ang LGU, kakailangan, mali ho yun. Ang simple answer, LGU kayo, sila hindi elected official. Kaya kailangan ho sila ng search warrant. Meron ho kayong visitation powers at inspection powers. At sang-ayon po ako kay Board Member Canlas. Sinabi niya kung mayor siya, makakapasok siya. At sasabihin ko sa inyo, nag-mayor po ako na 9 na taon, nagagawa rin ho namin yun. At ako, natatandaan ko, kung meron ayaw magpapasok, lalo ako nagdududa. Bakit hindi nyo na-exercise political will dito sa Lucky South 99? Mas malala ho yun, nakita naman ho natin. Diba? Mas malala ho yung nangyari ho doon. Yun ang punto ko. No? At doon po sa position paper niyo ho, I'm sure under the guidance of your lawyers, marami ho kayong sinight na mga legal basis kung hindi kayo makapasok doon. No? Dito po sa position papers ho ninyo na marami kayong legal basis. Dapat naghanap rin ho kayo ng legal basis kung paano makapasok. Ang tinignan ho natin yung legal basis na hindi ho tayo makapasok eh. Ang punto ho natin, kung tayo ho nakapasok, wala na ho tayong pinag-uusapan ngayon. Yan po yung aking punto. So, Madam Chair, I am terminating my question for now kasi I've emphasized my point is the LGU, marami hong kapangyarihan ng LGU. Malawak po yung kapangyarihan niya pagdating sa general welfare, lalo na peace and order. Malawak na malawak ho yan. At nakita ko, sana gagawin nyo na sana, pero hindi nyo tinuloy. At nagdududa ako, bakit hindi tinuloy? No, bakit hindi tinuloy? And then, nadagdagan na, kung bubuuin yung storya, hindi tinuloy yung inspection, nakapagtayo during pandemic, yung BPO, yung pagbabayad ng buwis, hindi kompleto. 2019, 2020, 2021, hindi kompleto. Parang pag binuo mo yung larawan, parang matapang tayo sa ibang establishmento, pero pagdating dito, parang umurong ho tayo. Yun ang aking pananaw dito. Parang pagdating sa Lucky South 99, medyo malambot ho yung dating ho natin. Yun po yung aking pananaw. Personal ko ho yan, kaya pwede ho kayong mag-agree, pwede kayong hindi mag-agree, pero yan po yung aking pananaw. So, thank you. Thank you, Madam Chair.